Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, impunto alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Bantayan, sunod, tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sang Huwebes, Agosto 28 na kita tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinala. CDRRA mo magahiwat sang Kabalaka Expo sa Agosto 29 tugtog 30. OCD nagpadala sang 2,000 ka mga hygiene kits sa Iloilo. 106 ka pamilya sa 5 ka barangay sa Negros Occidental nag-evacuate kasunod sang epekto sang habagat. Masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiska sa bypass operation sa Banwa sang Calino. 2 ka pasahero nga may kaso kriminal nga nagabot sa Iloilo International Airport gindakop. 2 ka mga pulis nga nalakip sa narco-list ni Anay Presidente Duterte nga nakaka sa serbisyo gin-reinstate sang Civil Service Commission. Kag mga emergency responders kag volunteers sa Hordan Guimaras ginpaidalom sa standard first aid kag basic life support training. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga kag karon sa detalye sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Magahiwat sa 2 ka adlaw nga Kabalaka Expo ang syudad sang Iloilo sa pagpanguna sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Sa maabot ng Agosto 29 tugtog 30 sa Convention Drive Iloilo Business Park Mega World Mandurriao. Yara sa 22 ka mga exhibitors gikan sa local government, academe, civil society, private sectors ang magaupod sa kahiwatan sa diin mayara sang iwaton nga lectures, exhibit sa mga rescue vehicles kag iban pa nga mga equipments. Suno kay CDRRMO Urban Search and Rescue Chief Darwin Papa, ini ang unang ation sa paghiwat sang expo sa diin nagatuyo ka mapasanyog pa ang disaster preparedness kag life-saving knowledge sa mga tumalambo nga ginabugusan sa mga estudyante, responders, MDRRMOs, private sectors kag iban pa. Gindayo naman ni Office of the Civil Defense 6 Operations Section Chief Attorney Melissa Banyas ang inisyatibo sang lokal nga panguluhan sang syudad sa pagpatigayon sang event. Paagi sinisuno sa iya mapapag-uon pa ang kahandaan sa nagkalain-lain nga sektor sa emerhensya kag madugangan ang ila ihibalo sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon subong man ang mga best practices sa disaster preparedness. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, Office of the Civil Defense nagpadala sang 2,000 ka mga hygiene kits sa Iloilo. Radyo Pilipinas News. Detalye sa balita, Paul. Nagpadala sa 2,000 hygiene kits ang Office of Civil Defense sa Iloilo City. Ini ang kabahin sa pagpanghanda sa OCD sa posibleng epekto sa malayong at tiyempo sa Western Visayas. Nagbinuligay ang mga personnel sa Iloilo City Police Office sa pagbiyay kang paghakot sa mga hygiene kits pagkato sa warehouse sa OCD Western Visayas. Sunod kay OCD 6 spokesperson Tina Mayor ang pagpanagtag sa hygiene kits nakadepende sa request sa mga lokal nga panguluhan. Yan pa siguro man sa OCD 6 ang madasig ang pagpanagtag sa non-food items sa mga lugar nga maapektuhan sa malain at tiyempo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. 106 ka pamilya sa 5 ka barangay sa Negros Occidental nag-evacuate kasunod sa malain nga panahon nga epekto sang habagat. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas. Nagsaylo sa mga evacuation center ang 106 ka pamilya kung 270 ka tawo gikan sa 5 ka barangay sa Negros Occidental bangod sa epekto sa malawig na pag-ulan nga dala sa habagat. Sa Banwa sang Ilog nagpadulong sa evacuation center ang 43 ka pamilya kung 126 ka tawo gikan sa barangay 1 kag Dangkanan. Sa Kawayan nagsaylo man ang 11 ka pamilya kung 34 ka tawo gikan sa barangay Gilhungan. Sa Sipalay City apektado man ang 52 ka pamilya ug kung 110 ka tawo gikan sa barangay Hill Montelia kag Mambaroto. Sunod kay Brian Larry Sevior, Deputy Manager sa Negros Occidental PGRMO, nagpadayon ang ilang hugot kay pagbantay kag pagtipon sa dugang mga datos sa epekto sa habagat sa bugos nga probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa probinsya sa Antique may nagluntad nga landslide sa P. Javier sa Sebaste Antique. Inagin kumpirma ni Mr. Ernesto Galido, Hepes ng Sebaste Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Suno kay Galido, landslide prone area gid man ang barangay, ilabi pa kag nag-ulan-ulan. Sa karon ginsiling sang MDRMO chief nga gin-evacuate na ang 7 ka pamilya kon 28 ka individual nga malapit sa area sa diin natabo ang landslide. Siling sang MDRMO, pagadalon sila sa evacuation centers o kung sa ilang mga himata. Agod mahilway sa peligro. Radyo Pilipinas News. Masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang suspected Cebu na kumpiska sa Kalinog, Iloilo. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Paul Tarosa. Nadakpan sa Kalinog Municipal Police Station ang isa ka high-value individual sa ginpatigayan nga raid sa barangay poblasyon ni Laya, Kalinog, Iloilo. Ang suspect ginkilala si alias Brax, 40 anyos kay residente sa barangay poblasyon Rizal, Laya, Kalinog, Iloilo. Nagkuha sa operasyon ng 160 grams ng shabu na sobra 1 milyon ka pesos kay isa ka digital weighing scale. Natigayon ng operasyon matapos na may concerned citizen na nagatang impormasyon na suspect nagalusog sa iligal na droga sa Kalinog. Sa impormasyon sa kapulisan, nagkakuha ang suspect sa drug supply sa Iloilo City kag ginabaligyan sa Kalinog kag Pasig City. Sunod kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayaming Razalan, ang pagka-aresto sa suspect kadalagan nga bungas ang pagbinuligay ang nadakpan ng suspect yara na sa kustodiya sa Kalinog Municipal Police Station kay mga pangatubang sa kaso ng paglatas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Duha ka mga pasahero nga may kaso kriminal nga nagabot sa Iloilo International Airport ang gindakop. Radyo Pilipinas Sa detalye sang balita. Ginkumpirma sang Civil Aviation Authority of the Philippines Area 6 ang pagkaaresto sang duha ka pasahero aling Singapore nga nag-abot sa Iloilo International Airport. Ang duha ang nagapangatubang sang kaso kriminal, partikular ang qualified trespass to dwelling sa idalom sang Article 280 sang Revised Penal Code. Ang operasyon ng ginhiwas ng PNP Aviation Security Unit, Iloilo Airport Police Station, kaupod ang suporta sa ibang pang law enforcement agencies. Sa statement sang kaap, ang insidente nagapakita sang istrikto nga pagpatuman sang layi sa pasilidad sang paluparan. Kag sang padayon nga commitment sa pagsiguro sang safety sang operasyon sang Iloilo International Airport. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Duha ka mga pulis nga nalakip sa narco-list ni Anay Presidente Duterte nga nakakasa serbisyo gin-reinstate sa Civil Service Commission. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Paul Tarosa. Ginpabalik na sa serbisyo sa Civil Service Commission ang duha ka pulis nga na-assign sadto sa Western Visayas nga nalakip sa narco-list ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga na-dismiss. Sa duha ka separado nga desisyon sa Civil Service Commission, gin-reinstate sa Police Lieutenant Colonel Well Lamsis ug Police Major Rio Maymay. Nahibaluan, ginpamatbatan nga guilty sa Napolcon and Bank ang duha ka opisyal sa kaso nga incompetence and gross neglect of duty nga may penalidad nga dismissal sa serbisyo sa tung Disyembre 2018. Apang ilay ni ginapila sa Civil Service Commission kag gin-exonerate sila. Sa desisyon ni ginpagbuhat sa Civil Service Commission, kulang sa basihan ng mga kaso ang ginpasaka batok sa ila. Sa pagbalik sa serbisyo sang duha ka pulis makabato ng mga opisyal sang bugos nga back wages nila
leave credits, kay iban pa nga benepisyo sumugod sa gindismiss sila tugtog sa ila reinstatement. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Emergency responders kag volunteers sa Jordan Guimaras ginpaidalom sa standard first aid kag basic life support training. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Ginpaidalog sa Standard First Aid kag Basic Life Support CPR with AED training course ang mga emergency responders kag volunteers sa Banwas ng Jordan Guimaras. Katiwaan sa paghanas nga may baluan sa mga partisipante ang paghatag sa first aid labi na mga pagpatigayon sa cardiopulmonary resuscitation o CPR kag gusto nga paggamit sa automated external defibrillator kay isa ka life-saving device nga ginagamit kung may ara ma-cardiac arrest. Iniging tudlo kag demonstrate ni Mr. Daryl May Ichon sa Philippine Red Cross Guimaras Chapter. Sino kay Mayor John Edward Gando, importante nga dapat may ibalo ang mga responders sa first aid kag CPR sa pagsalbang sa kabuhi kag sa ibang pang emerhensya. Yan pa siguro sa alkalde ang bugos sa suporta sa banwa sa mga programa doon pabaskugo ng preparedness, resilience, kag kapasidad sa mga responders para sa epektibong emergency response sa banwa sa Jordan Guimaras. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ginpaandaman sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang publiko ilabi na mga motorista nga maghalom sa pag-agi sa Barangay Abiera, padulong sa Alojado, Bakalan sa Banwasang Sibaste, Antique. Nibangod sang peligro dala sa mga layon kag bato sa dalan tugas ang pag-ulan-ulan sa lugar. Suno kay MDRRMO Sibaste Chief Ernesto Galido, pasabolo kung magyan sa gyapon ang highway apang dapat maghinay-hinay lang sa paglabay sa amo nga dalan agud makalikaw sa aksidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pinakauling pagmonitor sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Antique, wala sa may nabalag nga pagbaha sa probinsya sa piyak sa nabatyagan nga malain nga tiyempo. Sa piyak sini padayon nga nagabantay ang opisina sa lakat sang panahon kag posible epekto sang malain nga panahon sa Antique. Ginamonitor man sang PDRRMO ang mga kasubaan sa probinsya sa diin base sa progress report naglabot sa yellow level ang Sibalom River, Solong River kag Tipulan River. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natipag ang duta sa bahin sang Sitio Matlag, Barangay 4 sa Sipalay City, Negros Occidental kasunod sa malawig nga pag-ulan. Bangod sini, naapektuhan ang isa ka dalan sa lugar nga nagresulta sa temporaryo nga paglimita sa paglabay sa pila ka salakyan. Gileon naman nga naghiwat sang clearing operation ang Sipalay City Disaster Risk Reduction Management Office. Samtang gisuspende naman sa lokal nga panguluhan ang paghiwat sang face-to-face classes sa tanan nga burutuan sa bugos nga syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agod maproteksyonan pa mga motorista kag kasapatan sa diskresya pagbutang sang animal warning signages ginaduso sa pila ka mga lugar sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita, Nagpropose sa resolusyon si Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna na nagahinyo sa pagpahamtang sa animal warning signages. Labi na sa mga areas na madamo sa stray animal kasubong sa Ido o Concoring. Pagi sini mapahibalo ang mga motorista maghalong sa mga lugar, malikawan na aksidente sa dalanon kag maproteksyonan ang kasapatan. Sa hiniwat na sesyon sa Iloilo City Council gintungod man ni Cabaluna, ang mga matao nga lugar kasubong sa plaza, karsada, merkado kag highway sa prioridad ng butangan sa animal signages. Ginrekomenda naman sa pila ka konsihal ang pagtungod sa specific na lugar o butangan sa mga signages subong man ang paglakip sa iban pang mga kasapatan sa definition sa stray animal. Santo sa pasar ng solusyon, ginaduso naman nga ang DPWH amo ang in charge sa pagbutang sa signages sa mga national road kag city engineers office naman sa mga local roads. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. pagdumili sa pagpasulod sa mga minor de edad sa mga bilyaran, lakip ang pagbaligya o kung pagservice sa makahulubog na ilimnon, ginaduso ni City Councilor Cedric Cabaluna. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Ginaduso ni Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna ang pagdumili sa mga minor de edad na magsulod sa mga bilyaran sa syudad, subong man ang pagbaligya o kung pagservice sa ila sa makahulubog na ilimnon. Ini malipod yung pahayag ni Cabaluna sa sesyon sa sangguniang panglungsod ang pagpalabot sa pinakamga ginikanan sa ilang obserbasyon nga madamo sa mga minor de edad na nag-istambay sa mga bilyaran bisan pang may klase. Pagi sa ginpasar nga ordinansa, mapaganagan ang numero sa pamatanon suno kay Cabaluna,
Labi na ang mga minor de edad nga imbis magsulod sa eskwelahan, nagaligoy o kung nagka-cutting classes. Gintugyan naman sa Committee on Police Matters kag Committee on Youth and Sports Development Committee kag Trade and Commerce ang proposed ordinance ni Kabaluna kang natala na ipaidalom sa review. Para sa Bagong Pilipinas, Junay Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lokal nga Panguluhan sang Tigbawan, saludo sa Gyapon kay Anay PNP Chief Nicolas Torre III. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Paul Tarosa. Saludo sa gihapon ang lokal nga panguluhan kag mga residente sang Tigbawan, Iloilo sa Ilocos-Manwa nga si Anay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Bangod sa iyang ginpakita nga abilidad bilang leader sang Philippine National Police. Sunod kay Mayor Nene Teruel, sa malipot nga tion nga ginhatag kay Torre, ginpakita sining isang kaliber nga handa magpatuman sa mga pagbago para sa mas epektibo ang serbisyo sa kapulisan sa komunidad. Bisan mataas na ang iyang posto sa Philippine National Police, dayon ni Teruel si General Torre bangod nagpabilin ni nga simple at wala bugang. Naibaluan ang tatay ni General Nicolas Torre III, tumando sang Tigbawan, Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ride-hailing app na ginubra sa mga Ilonggo magabulig sa mga rider kag magagmay nga mga negosyante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas. Nagubra sa ride-hailing app nga Pasahero ang grupo sa mga Ilonggo sa katuyuan nga mabuligan ang riding community kag mga magagmay nga negosyante. Sunod kay Michael Natividad Jr., founder kag CEO sang Ino nga isa ka startup company sa Iloilo. Ang ilaging develop nga Pasahero inspired sa istorya sa mga rider nga sa tion sang pandemya nangin sa landigan sa mga Ilonggo sa pagbiyahe kag pagbakal sa mga pagkaon o kung grocery. Apang bawod madamo sa mga riders ini ang ginpahayag nagabiyahe nga wala sang permito kung prangkisa ang ila Pasahero nagalaong nga masolusyonan ang ini nga problema. Pag-atag ni natibidad ang Pasahero magatuman sa mga pagsulundan sa gobyerno kag magahatag sang nakaigo nga paghana sa mga driver agud mas safe kag protektado ang publiko. Ang app nga gin-develop ni natibidad kaupod sila JP Damasco, Ryan Braza kag Guillermo Bacquiao ang may tatlong kamayor nga serbisyo nga ginalagipan sa angkas, palihog kag pabakal. Sa angkas, mahimo magpasugat kag magpadulong sa raraytuhay nga destinasyon. Sa pabakal, pwede maka-order sa pagkaon sa mga food establishment pati na sa mga karinderya. Kag sa palihog, mahimo magpa-deliver sa mga dokumento o kung mga online selling nga produkto. Ang pasahero sarang nga mag-alagad sa tanang nga kabaranggayan sa syudad kag kaiping nga kabanwahanan. Ginklaro ni natibidad nga sa karon ang app ang yara pa lang sa pilot testing kag ginalauman nga mga available na sa publiko sa uli nga quarter sang 2025 o kung sa unang nga bahin sang 2026. Padayon man ang pagpagig-angot sa grupo ni natibidad sa mga lokal nga panguluhan ka mga ahensya sa gobyerno nga masuportahan ang ilang nga proyekto, partikular sa pag-angkon sa temporary permit para makasugod sila sa pag-operate. Nagapati si natibidad nga pinaagi sa suporta sa komunidad kag gobyerno, hindi imposible nga magmadinalagon ang tatak Ilonggo nga Pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpahayag ni Dr. Pearl Joy Hirawa sa programa Usapang Agrikultura, Veterinary Quarantine Officer sa Veterinary Quarantine Station 6, nga mas convenient na ang pagproseso sa local shipping permit subong nga pinanggid sa manual application. So no, kay Hirawa, pwede na sila maka-online application sa diin ang kliyente, hindi na kinahanglan magpadulong mismo sa opisina sa Bureau of Animal Industry. Sa online, importante nga may aktibo nga email address ang kliyente para makaubra sang account. Sa tiyon nga ma-confirm ang account, ang masunod nga tikang amo ang pagsulat sa mga impormasyon, lakip na ang shipping details ang sapat, kag i-attach sa mga requirements may ginapangayo para ma-review sang BAI system. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aktibo ang kapitbisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ng Department of Social Welfare and Development nga nagatrabaho agud madugangan ang partisipasyon sa kababayenan sa mga proyekto nga makapauswag sa komunidad sa madalag aklan. Sa pinakauli nga report, mayara 24 ka mababayi nga in paid labor o kon ginabayaran ang na-record nga sa barangay Lugohon kag barangay Alaminos sa Nanambitan nga Banwa. Nagabugos ini sang 33% sa kabugusan nga numero sa mga kababayenan nga nagapakigbahin.
Ang kadamuon sa mga kababaihan ginabanta ang magataas samtang ang pagtukod sang mga proyekto nagapadayon. Ang partisipasyon sa mga babae sa labor force sa mga proyekto ang ginpuntuhan sa kalahi SIDS nagtaas sa 35% ulit sa 30% sa nagbigan nga tinuig nga nagamarka sang isa ka hungod nga pagtingwa sa pagpasanyog sa paglakip sang gender sa traditional nga mga hilikoton sa konstruksyon nga ginagamhan sa mga lalaki. Sa luguhon po si mga kababaihan ang na-record nga nagpakigbahin sa paid labor para sa pagtukod sang 2 kagatos ka metros nga gabion wall para sa proteksyon sang suba. Dugang pa 12 ka mga babae ang nagtrabaho sa barangay Alaminos sa pagtukod sa bag-o nga dalan nga may slope protection sa sitio Pudlusan. Sa sitio Makapyo, barangay Lugohon, si Linley Francisco, isa sa 12 ka mga babae nga nagpartisipar man. Si Francisco, ang 32 anyos, kaupod kay Gladys Navarrete, ang lakip sa mga babae man nga nagabulig sa pag-obra sang boulders sa Timbaban River. Ang kaso sa madalag nagalaragway sa isa ka kritikal nga pagpangusisa kung paano ang mga programa mapauswag mas makaangot sang pagkapatas sang gender o poda mabatyagan nga mga benepisyo sang komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI Guimaras nagiwat sang coffee kag kakao profiling sa Nueva Valencia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Naghiwat sa profiling activity para sa sektor sa kakao kag kape ang Department of Trade and Industry o kung DTI Guimaras Nueva Valencia. Kaupod ang Office of Municipal Agriculture Services o OMAS, ginbisitahan sa DTI Guimaras ang Paquito Farm, Spring Bloom Agri Farm, kagiban pa nga coffee kag cacao growers sa Banwa, agud matumod kung ano na kalapad ang ginatamnan nga area, ano kadako ang produksyon, kag ano nga mga value adding ang ginapatuman sa mga mangunguma. Katuyan man sa pagbisita nga mapamatian ang mga isyu kung problema nga ginatubang sa mga mangunguma kag mabuligan sila nga maangot sa mga manugbakal kag nagaproseso. Nagalaw ng DTI Guimaras kag OMAS Nueva Valencia nga makabuka sila sa mas madamo nga oportunidad nga makapabaskog sa sektor sang kape kag kakao sang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mobile Health Service kag Information Caravan giniwat sang PCA sa Ibahay Aklan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapanumbalik sa balita si JP Herbas. Naghiwat sa Mobile Health Service kag Information Caravan ang Philippine Coconut Authority Western Visayas kung PCAWV sa barangay na Isod, Ibahay, Aklan. Ini ang gindugukan sa mga coconut farmer pati na sa ilang mga pamilya. Sunod sa PCAWV ang aktibidad, kabahin sa Health and Medical Program, gaginapatuman si Dalom sa Coconut Farmers and Industry Development Plan kung CFIDP. Natip sa mga ginatanda nga serbisyo sa programa, ang libre nga bulong, konsultasyon, X-ray kag dental service. Natala naman nga bisitahon sa ahensya subong nga simana ang barangay Santa Ana sa Pandan Antique kag barangay Bongbongan 1-2 sa Hamtik Antique. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga mananahi sa Banwa sang Alimudyan ginpaidalom sa paghana. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Paul Tarosa. Yun pa ilalong sa technical enhancement and livelihood advancement o kantala training ang mga mananahi sa Alimudyan, Iloilo. Sunod kay Mayor Ayan Kenneth Alcatche katuyuan sa paghanas na mapasangkad ang abilidad kag mga tagan sa dugang nga kaalam ang mga mananahi. Pinagi sa technical advancement, mabuligan ang mga mananahi agad mag-uswag kag maging produktibo nga kamahin sa komunidad. Ang inisyatibo, kamahin sa programa sa lokal na panguluan sa pagkatagsuporta sa palangabuyan agad masiguro may oportunidad kag bulig ang pumuluyo sa ila trabaho kag negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:25 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo na batihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Webes August 28, 2025. Sa dugang pa nga balita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning kay Pastor Leo Galvan Claridad gaupod sa aton sinipagpangalagad. Sir Sherwin Marco Villa, Sir Magdaleno Fajardo kag Sir Allen Pruebas Gamarcha nga nagaupod sa aton sinipag
pangalagad diri sa Radyo Pilipinas News sa muman kay Ma'am Aldea Noblesa Tarrosa. Kita ay karon sa programa Iloilo Morning kada aga ako nagidlamang ang inyo alagad ang inyo tagbalita Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila, is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.